Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang sa inyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Mukha yatang duda naman ito si Franz Castro naman dito kay Duterte at saka kay Apollo Kibuloy ho, mga ka-action. So ito po, alam naman po natin na nagsisimula na po ang paghahanap dito kay Pastor kung sakaling matanggap na ang arrest warrant ng Davao Police ho, mga ka-action. Okay, balikan po natin ang mga nakaraan sa panahon ni Duterte noong 2016 hanggang 2022 ho, mga ka-action, na kung saan nga po ang may mga bilyon-bilyon na confidential fund, intelligence fund na hindi man lang na wala man lang maayos na accounting ho, mga ka-action. Kung yung ba ay talagang naging legal ang lahat o nagamit sa tama, no? So, ito po, mga ka-action, mukhang sasakit na naman ang ulo dito ni Digong dito kay Franz Castro. Dahil gusto niya o hinihikayat niya ang Office of the Ombudsman na maglabas ng salin si Duterte ho, mga ka-action. Matapos nga po ito, naging talaga ni Apollo Kibuloy na maging administrator ng kanyang mga ari-arian. Kaya gusto ni Representative Franz Castro na ilabas ang salin ni Duterte. Baka mamaya daw nagkakaroon ng money laundering itong dalawang si Apollo Kibuloy at saka si Lolo nyo Digong. Ito po, mga ka-action, pakinggan po natin itong balitang ito. Inikayat ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos italaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy ang dating presidente. Ayon sa kongresista, walang matinong accounting sa ilang bilyong confidential funds at intelligence funds na dumaan sa dating Pangulo. Kaya dapat silipin kung may money laundering arrangement ang dalawa. Apela nito sa Ombudsman, ilabas ang SALNs ng dating Pangulong Duterte kahit mula 2016 hanggang 2022. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin. Okay, so alam naman po natin na minsan sinabi na rin ni Digong sa isang interview na ang nasabing COMFI or Intelligence Fund, ayun nga po ang ginagamit niya sa paggurgur ng ilan sa atin na mga kababayan. Inamin niya po yun, ha. May video po tayo doon, mga ka-action, mga camping. Ang confidential fund, di ba? So, natural lang po talaga natin ito na malaman ang totoo. Baka mamaya-maya ho. Kasi marami nga po ang nagdududa kung bakit siya ang naitalaga na administrator ng kari-arian o mga ari-arian ni Kibuloy, na kung saan pwede naman sana ang isang executive pastor, yung bagong executive pastor na si Acobo, ang magiging kahalili ni Pastor Kibuloy kung sakaling halimbawa ibabiyahe na siya ng Amerika. Di ba, mga ka-action? Kaya palaisipan sa atin na mga Pilipino kung bakit nga si Duterte, di ba? Pwede naman ang iba dyan na siyempre sa tagal ba naman ng ano na yan, ng sikta na yan, siyempre marami talagang mapagkatiwalaan ito si Apollo Kibuloy. Pero bakit si Duterte pa?
kailangan talaga maimbestigahan ito at kailangan talaga maglabas ng salin para doon malaman. Pero alam niyo mga ka-aksyon, yung paglabas kasi ng salin, hindi naman yan sasasabihin ang lahat. Kunwari ako, hindi ko i-declare lahat ng kayamanan ko. Kasi pag alam ko kapag i-declare ko ang buong kayamanan ko, siyempre magki-question ako. Halimbawa ako ay isang barangay captain ng barangay. Tapos dahil maraming duda, gusto ako hingian ng salin o maglabas ng salin. Syempre naman ako, alam ko na hindi ko kakayanin ang magiging tanong, kaya mas mabuti pang hindi ko sasabihin ang lahat ng lahat ng ari-arian ko o hindi ko i-declare, di ba? Yung i-declare ko halimbawa, yung tama lang na parang hindi kaduda-duda, no? Parang nabibase lang sa pagsweldo ko sa pagiging kapitan ko. Di ba? Yan yung mga utak ng mga ano na yan. Kaya, titingnan natin kung itong request ni Franz Castro o paghihikayat niya sa Office of the Ombudsman, kung anong magiging resulta. Para na sa ganun, malaman naman po natin. Wala naman masama, no? Wala naman masama tayong nakikita na maglabas ng salin. Ito si dating Pangulong Duterte ho, mga ka-aksyon. Kaya, dito pa lang, siyempre, alam naman natin na marami ng problema na kinakaharap itong dalawa. Eto na naman, nakahanap na naman ng butas si Representative Franz Castro para muling dagdag sakit ng kanilang ulo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping Nogi, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.